Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyon nilagay na ang pangil. Bagong sekretary ng DOJ, nagagawing bakal ang batas na nanguna sa paghuli kay Alice Go, Apollo Kibuloy at Teves na kahit mga senador at Senate President Cayetano at allies ay tila hindi na uubra. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nasa 7 senador ang posibleng makasuhan sa mga susunod na araw dahil sa flood control projects ayon sa Ombudsman. Inihahanda na rin daw ang mga kaso laban sa ilang congressman. Although, noong parati sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Ngunit dito natin makikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Ang bagong kamay ng bakal. Tapos na ang likay ng mga nagtatago. Roma 13 verses 3-4. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kapangyarihan sa mabuting gawa, kundi sa masama, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Akala ng ilang mga opisyal sa Senado na sapat na ang magpalit ng liderato para kontrolin ang takbo ng hustisya sa bansa. Tila akala ni na Senate President Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kalyado na kayang idaan sa political calculation at drama ang mga warrant ng batas. Pero habang abala sila sa tila pag-orchestrate ng proteksyon para sa kanilang mga kakampi, si Pangulong Bongbong Marcos naman ay tahimik na palang inilalagay ang pinakamatalas na pangil ng kanyang administrasyon sa Department of Justice. Yusek, may we get the Malacanang's thoughts on the walkout by the minority senators over a clash with the majority with regard to the proposal to allow online voting? Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. Nadirigan po natin mismo kay Senator Alan Cayetano ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. So, ito ba ay isa sa mga justifiable reasons na mababanggit para makapagboto online? So, ito ay talaga malaking question. Although, noong parati sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Ngunit dito natin makikita, ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Narinig niyo ba ang pasabog ng balita mula sa column ni Montulfo? Ayon sa mga bulong sa loob, nakatakda ng manumpa sa mga susunod na araw ang bagong kalihim ng DOJ. Walang iba kundi si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pero bakit nga ba tila nanginginig ngayon ang mga natitirang protektor sa Kongreso? Dahil ang taong papasok sa DOJ ay hindi basta-basta politiko. Siya ang general na nagpapabagsak sa mga pinakamalalaking pangalan na nagtangkaring magtago sa batas. Tandaan nyo kung sino si Abalos. Nung siya pa ang may hawak ng DILG, akala ni Pastor Apollo Kibuloy ay hindi makakapasok ang kanyang kaharian sa Davao. Pero sa ilalim ni Abalos, sumuko at nahuli ang pinuno ng KOJC. Akala rin ni Alice Go, pati ni Sheila Go at Cassandra Ong ay tuluyan na silang nakatakas nang makarating sila sa Indonesia. Pero hindi sila tinantanan hanggang sa may postura ang kanilang pagkakagapos pabalik ng Pilipinas. Isa mo pa ang pagdadakip kay dating Gobernador Pride Henry Teves dahil sa terrorism financing. Therefore, pagdating sa paghuli sa mga fugitive, si Abalos ay may track record na gawa sa bakal ng batas at nangangamba si Senator Bato. Ngayong siya na ang mahahawak sa DOJ, ang kapangyarihan ng Estado na mag-prosecute ay mapupunta sa isang taong walang inuuratan.
Sinasabi ng kampo ng Senado na mayroon silang protective custody at mga security protocol na hindi pwedeng pakialaman ng ombudsman o ng ICC. Pero kapag ang DOJ na sa ilalim ni Abalos ang nagpalabas ng kamay ng bakal ng batas, ang mga pader ng Senado ay magiging parang papel na lang na madaling mapupunit. Therefore, wala nang uubrang palusot, wala nang uubrang drama sa hagdanan. At maging si Senator Cayetano at ang kanyang mga kaalyado ay tila nangangamba na dahil alam nilang ang bagong DOJ Secretary ay hindi takot magkandado ng pinto ng mga makapangyarihan. Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? Akala ba nila ay habang buhay silang mairaraos ng kanilang mga pwesto at tradisyon? Pero habang inalalatag ng administrasyon ang totoong pangil ng batas, ang takdang panahon ng pananagutan ay tuluyan ng dumarating. Therefore, ang tanong na lang na naiiwan sa mga koridor ng kapangyarihan ay ito: kung ang mga higanteng tulad ni Kibuloy at Alice Go ay nakuha niyang ipasok sa rehas, sino naman sa mga nakaupong senador ang susunod na hihilahin ng kamay ng bakal ng batas? Have mercy, O God. Kaibigan, pagmasdan mo ang nagaganap, ang mga taong akala ay hindi matitinag, mga bilyonaryo, mga alkalde, mga pinuno ng sekta at mga senador ay sa isang pinatutunayan ng kasaysayan na walang permanenteng kapangyarihan sa lupa. Kapag ang gobyerno ay nagbaba ng kamay ng bakal ng batas, walang sapat na yaman o impluensya ang makakaligtas sa iyo. Dahil ang daming ganap sa ombudsman, ang pinaka latest is yung kay Senator Cheese, Totoo ba 'yon? Meron ng kaso din si former Senate President Cheese Escudero? Sir Alvin, actually nung last week na-announce ko na 'yon, actually na dumating na po sa punto ng preliminary investigation. Yung proseso po kasi doon, pag tapos na po yung fact-finding namin, maghahain na po yan ng complaint. Dito pa rin sa office namin, pero sa preliminary investigation team. Okay. Pagdating po sa team na yon, tsaka namin papasagutin po yung respondent. So, nandun na tayo sa puntong yun. Ang lumabas ho ata kahapon ay yung counter affidavit niya. Yung part doon. Sumagot na siya? Sumagot na po siya. Pero actually hindi yun bago kasi nabanggit mo na ikaw mo a few weeks ago. Last week po, nabanggit ko na po na umakyat na po sa punto ng preliminary investigation. Kung ang mga lider ng bansa ay nanginginig sa takot kapag kalihim ng katarungan, ikaw, nasaan ang iyong katiyakan? Pero may isang mas matindi at mas dakilang hukom na darating at sa kanya ay walang makapagtago. Ang mabuting balita, hindi mo kailang matakot kaibigan sa darating na paghuhukom kung ang iyong buhay ay nakatago sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon Hesus. Siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan sa krus at siya ang tanging tagapagligtas na magbibigay sa iyo ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Huwag mong hintayin na tuluyan kang abutan ng hatol ng iyong mga pagkakamali. Lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Tanggapin mo siya ngayon bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang bagay na natatago na hindi maihahayag, ni may lihim na hindi malalaman at mangingilitaw sa liwanag. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin ang hustisya at kapangyarihan ng tao ay seryoso at walang itinatangi. Ngunit mas higit ang iyong banal na katarungan. Inaamin po namin na kami po ay makasalanan at walang matataguan sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami. Tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas
at aming Panginoon. Ikaw ang maging proteksyon po namin at gabay sa aming buhay mula ngayon hanggang magpakailanman. Patnubayan niyo po ang mga liderato ng aming bansa at lahat ng mamamayang Pilipino. Pagpalain ang buong mundo. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin na hindi niyo po binibilang ang aming kasalanan, bagkus kami po Panginoon ay tinatanggap po ninyo bilang inyong mga anak. Panginoon, salamat po sa katiyakan ng buhay na walang hanggan dahil sa aming Panginoon Yesus. Purihin po kayo magpakailanman. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at salamat po sa pagpapatawad ng lahat ng aming mga kasalanan sapagat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.